Now, sa akong pagsugod igsoon, I will give you, or ipakita na ko sa inyo, ang gisulti ni Martin Lloyd Jones. Next slide. The spiritual warfare. Kasi the first thing we have to realize, dapat natong i-realize, unang butang natong i-realize ng mga Kristohanon, ang kinabuhi sa Kristohanon na sa panggubatan. That we are strangers, dili kita taga dinhi, mga alien lamang kita. Nagpuyo kita sa yuta or teritoryo sa atong kaaway. This is the world, the king of this world is Satan. Always remember that. And this is not our true home. Dili kini atong tinuod nga Pinoyanan. Amen. Dili kini, busa kanunay na itong hinumduman, nga atong kinabuhi, anaa kanunay sa pagubatan, tungod kay wala kita sa atong Pinoyanan, naa kita nagpuyo sa Pinoyanan sa kaaway nga mao ang yawa. The teaching which gives us impressions that the pathway to glory is all easy and simple and smooth is not a Christian. Ang pagtulon-an ko nga gatudlo, may tungod sa dalan nga nindot, adunay may tungod sa dalan nga nindot, sayon, simplo, o gyano, mo ka na ang dalan nga dili anging subayon sa Kristohanon kay dili ka na dalan sa Christian. Why? Ang dalan nga gisubay sa Kristohanon is panggubatan. In other words, there's always gitawag na itong pakigbisog, there's always gitawag na itong pakigbuglo, nga naman, this is the world nga giharian sa yawa. Kaya nga, hinumduman na ito igsoon, nga samtang magbulat kita sa pagbalik sa atong Pinoyanan, samtang magbulat kita nga mapauli sa atong Pinoyanan, samtang magbulat kita sa pagbalik sa atong Ginoo, kanunay na itong hinumduman, nga naa kita sa panggubatan. O samtang mag-look forward kita sa atong paguli sa tinud natong Pinoyanan, kung wala may mo recognize na to dinhi, adunay Dios nga nagbulat niya sa atong pagbalik. Kaya nga adunay managtiayon nga missionary kaningadto sila sa India. O niya, almost 20 years sila nga nag-mission sa India. Then after sa 20 years nila nga pag-mission, niuli sila sa Amerika. Ikasakay nila ang usa ka mangangayam. Sikat mo na sa kanitong panahon ang pagpangayam. Samtang nagsakay sila sa barko, itanaw nila ang usa ka mangangayam. Kung pag-abot nila sa Amerika, you know unsay nahitabo? Ang mangangayam gisugat sa nindot ug bungga nga pag-welcome uban sa mga trompetan. Unya ang hitabo, iba mo sinitabo sa duha ka missionary nga managdayon, bisan usa wala man lay ni sugat nila. Ningon ang asawa, honey, you know it is unfair. Nga naman, kita nga naa sa pagbuhat sa pagbuton sa Dios, wala man lay ni sugat nato. Samantalang siya nga nangayam lang, naglingaw-lingaw, at dunay mga tao nga nisugat niya, bungga pa nga pagsugat o pag-welcome. Apan natubag siyang bana, mingon siya, honey, ayaw kabalaka. Kay wala kita niuli sa atong tinuod nga Pinoyanan. Kaya ang atong tinuod nga Pinoyanan naa sa langit. Nga din adunay trompeta, adunay Dios nga atong manluluwas nga magsugat o mag-welcome unya ka nato labaw pa ang mga tawanan. Amen? Mao ba na ang atong gitingwa? Now, so ang rason nga nung nagulat, mulahutay kita igsoon, dili tungod sa butang na ato makita nga nasa Biblia nga nindot ang langit. Although tinuod ang langit, ana ang tanang klase sa bato. Gani kung imong tanaw ang pultahan, binuhat sa bulawan, ang imong tawakan, mga bato, mga diamante. Pero dili ka na mo'y atong at tuon og tinguhaon. Nga naman, mag-unsa man unya ang langit kung puno sa mahalong bato, kung ang Dios nga atong gilagaran, wala dito. Ang rason nga nung magmalaumon kita nga muli sa atong Pinoyanan, tungod kay ang Dios nga atong gilagaran, tuwa dito og sumaabot nga mga adlaw, makiguban, makiguyog kita niya hangtod sa ulay katapusan. Amen? Kaya nga, ngayon ang Romans chapter 8 verse 8 to 23, muabot unya ang panahon sa kahimpitan. Kaya nga, kung abot pa ng panahon ang mga discouragement sa akong kinabuhi, next slide, yun siya, put on the helmet of salvation. Nga atong gisgutan last Sunday, it is our confidence, mo kani atong pagsalig sa mga butang, umaabot ang atong kaluwasan nga umaabot. Gamiton man sa yawa ang iyang espada aron sa pag-discourage nato, o gisulo, aron sa pag-discourage nato,
Muna ang panahon nga kanunay natong isul o ang helmet, ingon nga tami nga nagrepresentar sa atong future hope and trust sa Ginoo sa iyang pagluwas kanato sa hingpit nga matud pa sa Revelation nga nagingon. Next slide. Revelation 21 verse 4, 3 to 4. Mo ni ang pinakanindot nga saad sa Dios. O nadungog ko ang usa ka kusog nga ang one ato ani guys sa new heaven and earth. And then 3, o nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang pulianan sa Dios ani ana war sa katawan. Sa pagkakaroon ang pilianan sa Diyos na sa langit, we are separated physically from God. Physically, na ang Diyos sa langit, nakita sa kalibutan, ang iya lang ang presensya, ang atong nabati. Amen? Pero sa maabot ng mga adlaw, dili na lang presensya, kundi face to face, ikauban na to ang Diyos sa tanang higayon o sa tanang panahon. Umao ka na ang atong tinguha. Magpuyo na siya, tipon kanila, o sila mahimong iyang katawan. You see that? Ang Diyos, magkikuban kanila, o siya mahimong ilang Diyos. And this is amazing. Kung muna akong gilook forward, Lord, nagantos mo ko din eh. I know, sumabot yung mga adlaw. Can you say, King of Kings and the Lord of Lords, pahira niya ang ilang luha. If you feel unfair ang sitwasyon, nagtarong kasi mo ba Kristohanon, pero puros problema, puros pagslutos ay manatubangan. If you feel that there is unfair, focus on Jesus. Kaya naman, God is really unfair. Tubugan nga, no? Kung fair pa ang Diyos, dapat ikaw o ako ang gilansang sa krus, kinsa ang ipakamatay para ni mo ako. That is Jesus ng ulit sala. He is unfair. But God is just. Siya ang iyang gipairal. Gipakanaog niya ang iyang hustisya alang sa mga tao na angay untang patyon sa kasalanan. That is 1 Peter chapter 3 verse 8. I think 8 or 18. Kaya nga, kung nag-antos ka karon, kung gahila ka karon, kung gagulo ka karon, hindi mo nigson, so maabot na panahon, pahira niya ang imong luha, o wala na'y kamatayon o kasubo. You see? That is amazing. Wala na'y kamatayon, wala na'y paghilak. Naghilak ba ka? Naproblema ka sa atong pamilya, sa atong silingan. Please remember, mabuto niya ang mga adlaw, yung mabalik ang Diyos, wala na'y kasubo, wala na'y paghilak, wala na'y kasakit. Dili na ka masamad sa siging pagpunay, panarabaho. Dili na ka maghuna-huna, unsaon o pagsimba, kay dili mo sugot imong amo. Dito, every day we will worship God. Amen? And then, kay nahanaw naman ang daang mga butang. That is amazing. And that is our helmet of salvation. Every time you encounter suffering, every time na mo encounter kag discouragement sa ministry, every time na mo encounter kag pressure, every time na mo encounter kag problema, always remember nga dili ni mo imong pinayanan. Ang tinuod imong pinayanan tuwa sa langit. Kaya dito wala na problema, wala na pagsulay, wala na kasakit, wala na kalulaan. Buti pasabot that there is hope nga tanan natong giagyan diri adunay katapusan. Amen. Adunay katapusan. Kaya nga ayaw ka bala kay Igsoon. If you are facing suffering today, put on the helmet of salvation. That is your future hope. That is your future destination. Now, let's move on sa katapusang armadura ng Diyos. Inong dumi Igsoon, any of this armor nga imo dili nimo gamiton, you will not win. Dili ka magmadaugon. If you will not use sa breastplate of sa belt of truth, you will not win. If you will not use the breastplate of righteousness, which is a holy life, dili ka magmadaugon. If dili mo gamiton ang sandals of peace, of the gospel of God, dili ka magmadaugon. If dili mo gamiton ang shield of faith, ang imong pagsalig o pagtuo sa mga pagsalig sa Dios, dili ka magmadaugon. If dili mo isulod ang helmet of salvation, dili ka magmadaugon. If dili mo gamiton ang espada ng Dios, which is the word of God, dili ka magmadaugon. Why? All these 6 elements, all these 6 armor are very important on this crucial battle. Nga naman, ang atong pagbabata ng isang delikado. Usa lang ka armadura ang dili nimo isulod, automatically I can assure you, pildi ka. Kaya nga, we will
Mag-isgot ako son, stand in the word of God and the sword of God, and the sword of the Spirit. Next slide. And the sword of the Holy Spirit. Now, which is the word of God? Ano yung espada ng Balaang Espiritu? The word of God. Ang pulong sa Diyos. This is the word of God. Not the cover, of course, not the Bisaya translation, not the English translation, but ang sulod anang imong Bible. Which is the praise there, the statement kanada, that is the word of God. Muna ang tinod nga pulong sa Diyos. Kaya nga ingon si next slide, ingon si old Dr. Guthrie, ingon siya, ang Biblia usa ka armadura sa langit mong hinagiban. Usa ka laboratorio sa dili masayop nga tambal. Usa ka minahan sa walay paghubas nga bahandi. Usa ka giya sa matag dalan. Usa ka mapa sa kadagatan. Usa ka tambal alang sa tanang balatian ug tambal sa imo ug akong samad. Amazing. That is the Bible. In other words, the Bible is complete. Hindi na makinahanglan pa para sa atong kaugalingon. Why? Because the Bible is complete. It is complete. Next slide na. Ang Biblia usa ka library nga puno sa history, puno sa genealogy, puno sa ethnology, puno sa balaod, puno sa ethics, prophecy, poetry, eloquence, medicine, sanitary science, political economy, and perfect rules for personal and social life. And behind every word is the divine author, God. Ang nagsulat na ni Diyos. That is the word nga imong gigamitan. That is the Bible nga imong gigamitan. Next slide. There is the word and the sword. Adunay pulong o mo kana ang espada nga mao ang pulong sa Dios. The word of God is at once our weapon and of defense against sin and our weapon of attack against the sin of the world. So, ang pulong sa Dios mao kanang atong armadura aron sa pagdepensa gikan sa atake sa sala o usa ka armadura aron sa pag-atake batok sa sala sa kalibutan. Mata pa ni Cromwell, Ironside, sa diyang nagigaway siya, ang iyang usa ka kamot gagunit sa espada o ang iyang usa ka kamot unsay gibawon mo sige gunitan? Biblia. Amazing. He is a soldier. Hello. Pag maghagbasta, unsay gunitan? Isod no? We can never win God's battle. Dili ta magmadaogon sa gubat sa Dios kung dili nato gamiton ang pulong sa Dios. Ang katapusan nga modelo nga gihatag sa Dios alang sa atong pagigaway batok sa ayaw mao ang pulong, which is the word of God, the Bible. That is the rema, the specific statement of God. Kung ato ka sa balay, dito sa balay aduna ko'y nagkalalaing translation sa Biblia nga printed. Aduna kay 5 or 6 translation printed. King James, Bisaya Bugna, Bisaya nga itong green, Bisaya nga itong yellow green, New King James NIV, and then ako may Google Bible. Then if you open my cell phone, you will find that more than 15 translation of the Bible. In other words, takhan na ikong translation. The same po na sa ito, amen. Daghan kita mga Bible, natay printed, natay electronics, amen. Naku, wala. Daghan kita na, apan supo tayong pamalandungon, kaysa kadagan sa atong Biblia, nagsigit na nagdala-dala, pinita ka baloon sa paggamit. Mura tag-army, nga nisong sa pangubatan, kadalag ing 16, dili ka maong muinggan sa og mupabuto. We are bringing our word. We are bringing our sword. Pero hindi ko, sama ni. Siguro kutsara ni. Di ba? Susubo kayo, daghan ni tag-Biblia, electronics and print. Ang problema lang, dili na kamaong mugamit. Sometimes, mayroon panguban, kung atakyon ka sa iyo, na lang in Jesus' name. Wow, amazing. Like for example, how if? Next slide. How if kung atakyon ka sa iyo in terms of temptation? Kung lalaki ka, moabot ang gwapang babae, siksi kayo niya magsasayaw sa mga tubangan, imo inon. Espiritu sa kaulang bawa!
amazing sa ngalan ni Jesus. That is not. You cannot use that word. Dili ka pwede magagamit ng word because dili na maoita para sa tentasyon. Or sometimes mabot ka sa kagutom niya, kita ka lamig ang pagkaon niya, dili mo ha. May ka, espiritu sa pangawat, pahawa. Sa ngalan ni Jesus, no, that is not. O sa yung specific na gihatag sa Diyos para i-alcontra or ibangga temptation, whether it is lust, whether it is kaya gitawag na ito katagbawan, it is the word. No other than. You can use the name of Jesus in prayer. Pero pagsakam sa tentasyon, igsoon, use the word of God. You see? We have the Bible. But the problem, in times of temptation, di ta kabalon sa magamit. Ito, maprasa rin eh. Kung may tentasyon sa itong bahaton ini. Okay, ulanan siguro. You see? Karoon nga buntag. Atong katunan, unsa na ito paggamit ang Biblia panahon sa tentasyon. Panahon sa discouragement, panahon sa kaluya, panahon sa kabalaka, panahon sa kahadlok, panahon sa tanang butang na atong atubangon. Use the word of God. This is the only weapon na gihatag sa Dios to attack and to defense. Okay? To defend. Unsa gihatag sa Dios aron sa pagkibugno? Truth, which is the belt. Righteousness, which is the breastplate. Gospel, which is ang sapatos. Faith, which is the shield. Salvation and His word. Ang helmet o ang iyahang pulong. Mo pa na ang armadura nga gihatag sa Dios alang sa pagpakig-away sa yawa aron kita magmanawagon. But the problem, natay Bible dili ta kabawon saon paggamit. Ang mga rason nga nung mahilad kita sa mga limbong sa yawa, tungod kay wala kita'y kabangkaagan o saan na ito paggamit ang atong Biblia. We read it. Okay? Gibasa na to. Every day we read it. But the problem, saan na to? Murag sundang, gisigihan na to baid. Kanaan na, tanggamit, perting haita, pero takipag asa itigbas. You see that? We have the Word of God. Giukay na to. Gibasa na to. Pero panahon sa atake nila, gipag-unsaon eh. Unlanan ba ni? Or mura sa resita nga. O sige, imna niya. Giubong ka kay imna ning resita. Kunya pagulit sila, ang resita, gisubasog, bubog tubig inom. Sometimes, inganan ta. You see that? Kaya nga, next slide. Yung nasayod ba ka kung unsaon ng Bible nga imong giunitan? Nasayod ba ka kung unsa ng Bible nga imong giunitan? You know what is that? You know what is this? Okay. Nasayod ba ka kung unsa ka importante ang matag pahina anak? So very important. Kabulo ba ka kung para sa anak? Huwag mo na itong isgutan karon para sa anak. Unsay nasulod na nanong nga anak? Nanong ka nagigamit sa Pwede mo kung Diyos, pa-pray na lang mo eh. Ayan mong gamitan ng pulong. Pwede siya mingat. Pero ano siya? Use the word of God. Kung tungod niya ang maong pangutana, atong isgutan, kung unsay gipalit sa Biblia may tungod sa iyong pagkasiya. Number 1. Kung unsa ng Biblia? Next slide. The Bible claims that it is infallible. What is infallible? The law of the Lord is perfect. Dili siya masayop. Walang Biblia nga nasa imahan. Wala siya'y sayop. Gawas nga di siya masayop, wala siya'y sayop. O walay ikasaway niya. In other words, dili mo pwedeng komentaryuhan na. Nga naman, walay ikasaway. That is perfect. Kita kag balay nga, nindot ipagahimo. Nga wala yung bisan gamay nga apan. Labaw pa ang Bible na. Wala siya sayop. Ipingot siya, buhatan na, mukha na yung makahayo. Okay? Pagkadua, unsa ang Biblia? All parts, tanang parte sa Biblia. Next slide. Tanang parte sa Biblia, inerrant. You know what is inerrant? Means walay kasaypanan. Every word, every sentence, every that to that comma, from the beginning of the sentence until comma, period, question mark, apostrophe. Kanang tanan diya, wala nay sayop. Ang nagbasa ra na may masayop. Wala yung sayot na, kanan.
tanang advice diya, tanang giya diha, tanang klase sa pagkinabuhi diya, tanang pagpadayan may tungod sa Dios diya, wa nay sayo bisan gamay. Ang statement there. So the Word of God is not the translation. The Word of God is the statement. Ang sulod, matagpulong nga atong gibasa nga nasulod niya. That is the Word of God. Kaya nga, mayroon sila, uy, ayun ang unlanin ng Biblia, kay balaan, magagawa. No! Ang makadaot sa atong kinabuhi, kanang word nga dili na ito basahon. That is what is Rema. The specific statement of God. Number 3, unsa ang Biblia? The Bible is complete. Okay? Kumpleto siya. Dili na pwedeng dugangan o kuhaan. Kumpleto siya. If any man, kung kisigin sa katong magadugang aning maong libro, dugangan ko po na niyang kasakitan nga nasulat aning maong libro. O sigin sa katong tao nga magkuha sa pulong aning maong libro, kuhaan ko po niya ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. In other words, dili na kami sila magdugang. Kaya nga, Scripture interpret experience. Dili yung experience mo mag-interpret sa Scriptures. What does it mean? Ang in Scripture, ang Biblia mo magdetermina kung ang imong experience sibo ba sa Dios. Dili ang atong experience may atong ipasibo sa Biblia. Like for example, naipatay. Pagdandag tulog adlaw nagpakita, awat kay tinuod, nagikag nga mobalik. Basa di kag Bible, di tanaw na. Then naabot ka sa Samuel. Naingon dito sa Samuel, si Samuel nagapakita kang Saulo kay gitawag man siya sa mga babarang. Then ka tanawa lagi agi. Gitawag na mobalik. Experience ko rin ako. Hey, study the whole Scripture. Who's that Samuel? That is not Samuel. That is devil. Nga naman, ingon si Jesus sa iyang story about the Lazarus sa dato, wala na'y makatabok sa usa ka tawo nga gibutang na sa iyang lugar. Amen? Pag mamatay siya, automatically siya ibutang siya kung asa siya padulong. If he is anak siya ng Diyos, he will go to paradise. If dili siya anak ng Diyos, he will go to hell. Muna nga sa Lazarus ang dato. Wa na'y mo balik. Kaya nga ditang mo tuwong na ikag mo balik. Bisan pag pila ko po kung naka-experience na naman, devil is really, imuo niya bisan ng anghel, sundugo niya. Okay? So kaya nga, we don't believe that. Kaya nga, kung unsa na itong kasanatian, ang Biblia may mudikta, even your dreams, even your experience, even sa imong adalo, kasanatian, the Bible will always declare kung kana ba, sibo sa Dios, sibo sa katuluan sa Dios, dili ang ato experience namin ang sakto lagi ni, kaya na ako na yung nasinatihan. Adunay mga kasinatihan nato, mga dili ka na mauwi kabubuton sa Dios. Ialaw lang niya kay gahit nagulos. Amen. Okay? So now, ito apat. The Bible is authoritative. What does it mean? Kung unsay gisulti sa Biblia, kinahanglan tumanaw ng paminahon. Ayaw katugi. Amen. Sa'yo. Huwag may natugod ki sa'yo pa kayo. No? So, ayaw. Means, naas siya, kinalan siya. Pag ang tao musulti, na authority. Kung siya tumakon. Pag musulti, karoon si President. Pero, Duterte sa tukangan. I'm sure, huwag matulog. Presidente ko na. Amen? Huwag matulog. Presidente ba? Sige, tulog. Eh, pa-praise na ka. Nana siya authority. Then, the Bible is sama na. Subo lang, eh. Usay, ang Biblia, gimo ng sleeping pills, no? Pahitan hindi nakatukoy, basa ko Bible ba? Narabilara kasi ko ito, piyo matag, tatago. No, the Bible has authority. Amen? Naas siya kay authority. That means gamahanan siya. Okay? Kaya ngayon ay Isaiah, hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord hath spoken. When God speaks, everybody better listen. Aminaw. Number 5. The Bible is sufficient. It is more than enough. Sobra pa sa imong panginahanglan. That is the Word of God. Kaya nga, 2 Timothy 3:15-17, that is sufficient to make you wise unto salvation. Kinsa gusto mo imong maalamon? Wala? Kinsa gusto mo imong maalamon? Amen. Basahin mo Bible. Ngayon, that is enough to make you wise. Enough to make you wise. Igo siya isip giya nga sa kaluwasan o giya uksawon pagbuhat o maayaw. Number 6, the Bible is effective.
Okay? Epektibo siya. So diyang masabtan ang pulong nini, mubago kini sa kinabuhi sa tao. Pag ang tao di kasabot, di ka na mabago. Pero pag makasabot siya, pinagi sa tabang sa bilang ng Espiritu, mabago yung kinabuhi, o gani, produkto mo sa mga kabaguhan. Amen? Diba? That we can prove yet the Bible is effective to change our lives. The Bible is effective to change our lives. Kaya nga, ingon si Isaiah, ang iyang pulong dili mo balik na kawan. Kung dili, mamuhat kini sa iyang katuyuan. Kung mao ka na rason, nga nung magwalik ko sa pulong sa Diyos, kinagtuo ko nga ang iyang pulong mubag o sa kinabuhi sa tao. Kaya if di pala kumutuo nga mubag o ang pulong sa Diyos, ako as kigwalik. Wala magyahapon pa, sa pag-ministrila ka na ng elementary, discuss tag science. See? Pero gatuong ko nga pulong Diyos na magbago, that's the reason why I will not stop preaching. Why? That is the only way to change the life of your husband, of your wife, of your parents, and of your children. No other way. No other way. Okay? No other way. Kaya nga, ayaw katingala kung usay sakit ang pulong sa Ginoo. Why? It will change us. Kaya nga, ingon si Martin Lloyd-Jones. Next slide. Yan siya. Kung ang akong pagwali may tungod sa cross, dili nakapasok ko sa mga taong makasasala. That is the natural man. Okay? Nasayop ko representar sa maong pulong. In other words, wala na ko gisulti ang tinuod. Why? Because the word of God is offensive. Sulod ka sa dili. Labi na ako na kay binuhatan. Amen? Labi na ako na kay binuhatan. Offensive siya. Okay? Number 7, the Bible is divine. Sagrado kinitungod kay ang matagpulong ini pulong sa Dios. That even a single one letter. Kaya nga ingon si Jesus, wala bisan usa nga pulong nini nga matapos umanaw. Manaman, bisan usa lang ka letra G diha. Balaan ka na. Yun na ba? Dili tungod kay gisulat ka ng tao, tungod ka na kay di o gisulti ka sa Diyos. Muna napabalaan na. No? In 2 Timothy 1 verse 9, the scripture did not come from any private interpretation. Now, gisulit kini sa mga balaang katawan sa Diyos, katawan nga gigamhan sa balahan nga Espiritu. In other words, this is God's book. This is God's book and this is the book of the Holy Spirit. Okay? Now listen, a book that is infallible, inerrant, complete, authoritative, sufficient, effective, and divine is the book that to be cherished. Kung na mo kayo laing libro nga gusto mo tingawakon, gusto mong basahon, gusto ni mong di iibog sa mong ginabuhi, kini nga libro pa kita. I can assure you, ang imong kinabuhi, dili kayo magkabat. Kini nga libro pa kita. Ayaw pangita sa YouTube, ayaw pangita sa Facebook. Kung nakakay kasilo, kasubo, ayaw ipagawa sa Facebook. Basahan eh. If you want to listen the word of God, read this book. Gusto man ako kusog na tingog na gikan sa langit, okay. If you want to listen, maminaw kag kusog na tingog sa Dios, kusgan basa. Why? This is the word of God. Amen? Kusgan basa, isinggit. Kung gusto ka maminaw tingog sa Dios nung makanaw gikan sa langit, kusgan basa. Why? Because this is the word of God. Every statement there is the word of God. Amen? Amen? Okay. So now, next is number 8. Unsa ang Biblia? It is determinative. Next slide. It is determinative. You know what is that? Ang maong libro nagdetermina kung para kang kinsa siya. Tungod kay ang ganahan lang mubasa aning maong libro, ang tao lang adunay tinuod relasyon sa Dios. Okay, mataga. Isa ganahan mo basa og science. Okay, isa ganahan mo basa og science. Katong mga okay. Isa ganahan mo basa og math, amo mo tuol og math katong mga engineer. Okay? Tama? Isa ganahan mo basa og English katong mga linguistic. Pero kinsa ganahan mo basa og Bible katong mga anak sa Dios. Kaya nga naman, this Bible is specific for them. Para ni nato. Although applicable siya sa tanan, even unbeliever, pero gisulat kini specific alang sa katawan sa Dios. You know why? Ingon ang Korinto,
ang matag pulong nga sulod niini binuang alang sa mga tao nga walay relasyon sa Dios. Apan alang sa mga tao nga adunay relasyon sa Dios, kini adunay gahom ug naghatod sa kaluwasan. Amazing. Kaya para sa Bible, it's not for the unbeliever. We preach this for the unbeliever to dili ni intended for the unbeliever. Asa ni intended? For you, me. Kaya nga siya determinative. I-determine niya kung kinsay iya. Kung ang ganahan ano mo, ti iya. Amen? Kaya nga ganahan tag Bible. Amen? Sabi mo na magdimong ganahan. Saan ba? Okay, no? So, kung magbasa ka, kung maminaw ka, mutuo ka, o magtuman ka sa matagpulong sugo saad, nasulat aning maong libro, nagapasabot ka na, kaya ka sa Diyos, tungod kay ang naghatag lang o panahon aning maong libro, ang mga anak lang sa Diyos. Bisan tuon o kung maong libro applicable sa tanan, pero specific kini gihatag sa iyang katawhan. Amazing kini nga libro, tungod kay sa tagang libro sa kalibutan, kini lang nga libro ang nagtanyag o nagpahibalo kung kinsa ang iya sa Dios. Amen? Kini lang nga libro ang nagpahibalo kung aduna ba kay tinuod relasyon sa Dios. Amen? Kini lang nga libro ang nagpadayag kung si kinsa si Kristo. Kini lang nga libro ang nagpadayag nga adunay o maabot nga paghukom sa Dios. Sa tanang libro sa tibuok kalibutan, sultihan na ka, kini lang nga libro ang nagsulti ba ito sa kagahapon, karon ug sumabot. Ay. Nga naman, kung may kag science, that is past. May kag English, that is past. Kaya nga gi-reproduce nila, kay humana nila gitunan. Walay future na. But this is the only book nga na ay future o ongoing na natabok sa kalibutan. Kaya nga amazing eh. Kaya nga this is the word of God. We need to take serious of it. We need to take serious of it. Now, mo to ang claim sa Biblia. Unsa ang Biblia? That is it. That is it. Masa ito? Okay, assignment. Mga ko sunod next Sunday. Okay? Sige. Unsay gibuhat sa Biblia pa? Next slide. Unsay gibuhat sa Biblia para kanimo? Unsay gibuhat sa Bible para nimo? Or pagkanon, unsay gibuhat sa kanon para nimo? Baka pabusog. Oh, di ba? O tara. Unsay gibuhat sa Biblia para nimo? Next, unsay gitanyag sa Bible para nimo? Unsay mga resources nga gidala niya para nimo? Sige daw. Unsa ka? Unsa ka? Now, tagaan ta ka og 8 ka buok. Mga butang nga gidala, gitanyag og resources nga gihatag sa Biblia para nimo. Una. Next slide. Number 1. The Bible is the source of truth. Tinugdan sa kamatuoran. Walay laing kamatuoran nga makita nimo sa tibuok kalibutan, only the Word of God. Mandili mo sayo, o dili mo sigla. The source of truth, the Word is truth. Ingon ang John 17 verse 17. It is the truth. In matuod kini matingod sa kinabuhi, matuod kini mahitungod sa kamatayon, matuod kini mahitungod sa tanang panahon, matuod kini mahitungod sa eternity, matuod kini mahitungod sa langit ug sa impyerno, matuod kini mahitungod sa sakto ug binuang, matuod kini mahitungod sa kababayenhan ug kalalakinhan, matuod kini mahitungod sa mga daang katawhan sa Dios ug sa mga bag-ong katawhan sa Dios, matuod kini mahitungod sa mga kabataan, matuod kini mahitungod sa katilingban, matuod kini mahitungod sa relasyon sa Dios ngadto sa tao, matuod kini mahitungod sa relasyon sa tao sa iyang isigataw, matuod kini mahitungod sa relasyon sa tao ngadto sa kabuhatan sa Dios. And the truth about everything that is needful, kini lang ang tinuod nga kamatuoran nga gikinahanglan sa tao ug wala nay lain pa. Nga naman kini rin nagsulti kung unsa gid ang tinuod. Ikadua, the source of happiness. Okay, may see the people who are happy. Ano magbukod lagi kayo? Sabi nila ang Bible nag-source ng kalipay. Anong dili mo malipayon? Ay, marinagwag malipayon? Amazing! Okay? Isang taliwala sa problema nga atong ituan, we still happy. Amen? Why? Because of the Word of God. No, the simplicity of the Scripture is the Proverbs 8:34. Ikaw na Proverbs 8:34. Happy is the man who hears me. Malipayon ang tao na minaw ani. Amen?
And then the simplicity of the statement of Jesus, ingon si Jesus in Luke chapter 18 verse 11, happy are they who hear the word of God and obey it. Malipayon ang tao nga naminaw ug nagtuman niini. Amen. Ano mo malipayon? Duka, sorry. Okay. Isa duka, happy yapon. Amen. Okay. Number 3, the source of growth. It's not about physical growth. Kung gusto ka physical growth, gusto ka mo taas, inom ka chirifer. Problema lang, tiguwang naman dali na tamudutlan. Okay? No, it is the source of spiritual growth. Ikaw ang 1 Peter 2 verse 2, tinguhaan ninyo ang lutseng gatas nga mo ang pulong sa Diyos nga mo maghatod ka ninyo sa inyong pag-uswag. Amen? If you want to be mature, read this word. Read this word. Maong Biblia ga-offer of maturity. No? Listen, the Bible is the source of truth. The Bible is the source of happiness. The Bible is the source of growth. Next, number 4. This is the source of power. Tinugdan sa gahom. That is the Bible. Ingon siya sa Hebrews 4:12. Kaya ang pulong sa Diyos buhi ug maaptik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag-ong sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutaan ug ang kawyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguma ug guna sa kasing-kasing sa tao. Amazing. I-explain na po niya. Number 5, the source of guidance. Ingon sa Psalms, your word is the lamp at my feet and a light at my path. Ang imong pulong siga o giwag sa dalan nga akong pagalatan. Amazing. Kinsay ganahan nga di mapandol sa imong Kristohanong pagkatao. Basahan ang Biblia. Basahan ang Biblia. Now, next is the source of comfort. Kung unsa man nga problema imong giatubangan karon, imong dumingig suon, this Bible will give you comfort. Ingon ang Roma chapter 15 verse 4, ang tanan nga naisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato kini naghatag kanato og paglaom ug kadasig samtang kita nagulat nga mapailawan. Wow, amazing. It gave us comfort. Number 7, this Bible give the source of perfection, kaingpitan. In 2 Timothy 3:16 to 17, ang tibuok kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagpadlong, sa pagsawal, sa pagmatuto, sa pagkamataron. Aron ang tao sa Dios mahingpit nga maandam sa bugos alang sa tanang maayong buhay. And this, the last is the source of victory of our enemy. Kinsa gusto mong budaogon? Raise your right hand. Kinsa gusto mong budaogon batok sa panggubatan? Huwag mo ganahan. Kinsa ganahan? Say amen. Okay. If you want to win, if you have the desire na magmadaogon na ni panggubatan, that is the verse, Ephesians chapter 6 verse 17. It is the sword of the Spirit, which the word of God that give us the weapon against our enemy. No other than. Maulang niya ang espada nga gihatag sa Dios para sa atong pag-attack o pagdipinsa sa atong gagaling ng batok sa buhok sa ihaw. If ganahan ka magmadaogon, and then read it, use it. Okay? Kung ano yung rason tungod sa grasya sa Diyos o sa iyang tabang, wala ako gawali din sa inyong atubangan o mga comics nor testimony, and that is the reason why less ang akong joke. Why? Because di ko ganahan na mangulit mga jokes right inyong mainanduman. That is the reason why we study hard day and night, walang tulugan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pumod sa tabang o grasya sa Ginoo. Why? Because I want to preach systematically and exegetically. In other words, gusto kong magwali kung unsa gyud ang tinuod nga pagpasabot sa matag pulong nga nasulat dinhi. Why? If dili ni nato masabtan, dili ta kabalo sa akong pagkinabuhi. Kaya ngayon sa Apostle Paul, naning kaagabudlay kami adlaw gabi aron lang mapakahan kamo. That is our work. That is our job. That is our job. So the Bible is the source of so many things. Tinubdan sa tandaghang mga butang. This is incredible book that never has error. Walay error, walay sayop, walay ego. Enough na to, kompleto na. Adunay authority, effective, determinative, can bring to your life truth and happiness and growth and power, guidance and comfort and perfection. Now, next slide.
Ano yan nakita sa katapusang armadura nga gihatag sa Dios? Ang armadura alang sa pagdipinsa o pag-atake sa yawa, nga mao ang espada sa balaang espiritu, nga mao ang pulong sa Dios. We are now in the last part. I would like you to listen carefully. Please, please. Paminaw ka mo tao. Now we are facing the reality. Gatubang kita sa realidad nga ang yawa dili ganahan nga ibutang nato sa hingpit nga application ang tanan nato mga tanan. Dili na may gusto sa yawa. Kaya nga ang yawa naningkamot sa pagtrabaho sa pagpugong sa espirituhanong pag-uswag. Kaya dili siya ganahan nga mauswag ta. That is the work of Satan. Kaya nga tagan kanyang discouragement, tagan kanyang temptation, tagan kanyang kahadlok, tanang butang ihatag niya sa imo manuman, dili siya ganahan mong uswag ka. He is afraid of that. Gusto niya nga birahon ta palayo sa espirituhanong posisyon nga atong gibarugan. Ug tungod niana na kinahanglan ta og armadura aron atong ialkontra batok sa atake sa yawa. Ug tingala na ang Dios gahatag kanato ng armadura aron kita magmadaogan. And we discussed the belt of truth. No, discuss na last pila ka Sundays, guys, kita about sa belt of truth, nga mga ang atong commitment, nga magbadaugon kita, kumitado ta nga mahuman aning mga pagubatan. Gidiscuss na to ang breastplate of righteousness, nga mga ang atong pagkinabuhing balaan at ubangan sa Dios. Gidiscuss na to ang shoes of the gospel of peace, nga mga atong pagsalig sa mga saad ug gahom sa Dios sa adlaw-adlaw na tagatubang. Gidiscuss na to ang shield of faith, nga mga atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios. Gidiscuss na to ang helmet of salvation, nga mga atong pagsalig sa maabot ug higpit nga pagpadayag sa Dios. And now i-discuss na to ang sword, which is the word of God, nga mga pinakalas nga armor nga gamit na to alang sa pag-atake ug pagdepensa sa atong kaugalingon. This is the only armor lang. Kung imong tanawon, alang sa pag-atake. So, buti pa sa buot ang Kristohanon, dili lang puros panagang. Amen? Dili lang ka sige-sagang, kinahanglan po kang mo-atake. That is the purpose of sword. Walay nagdalag sword, nagsigil sagang. Atake siya, sige siya, atake. The problem, kanunay tang nagdipinsa, di tagparoon sa pag-atake. Hello? Now, I will tell you, maybe ang inyong gibuhat atake na to, wala mo kibalo. I will explain that, no? Ang pulong sa Diyos, gamit siya sa dipinsa o pag-atake. Now, the Greek word of that sword, next slide, is machaira. This is the normal sword carried by the soldiers of Machaira, 18 inches. Pilang inches? Mubo lang, I think panganing. Saan to ba? 18. Basta kay 18 inches mo na. Wala mo mitrosan pagbalik sa inyo. Okay? Tanawa rin yun sa kataan. 18 inches, no? The same ni siya nga espada nga gigamit ni Pedro pagputol sa dunggan atong sulugoon sa pare. So, in other words, kini nga espada, dili pareha sa gigamit sa yawa katong broadsword. It is a small sword, gamay lang jutay sa kutsilyo. Nga naman, para gamito na to for defense and for attack. Okay? So now, look at this one. In verse 17, nagsulti siya that the word of the Spirit is from the Greek name. Word, next slide. Word of the Spirit, sa Greek word na pneumatos, the Spirit, it could be translated literally as by the Spirit, or else it is could be translated in adjective sense spiritual. In other words, this is our sword is spiritual because it is was given by the Holy Spirit. Ang atong espada nga gihatag sino, espirituhanon kini. Ug maguslanon lang sa espiritu o sa physical nga naman kini nga pulong gihatag sa balaang nga espiritu. Okay? So duha ang iyang tumong. Usay pasabot anang pasabot anang Bible nga may atong espada. Dugay pasabot nga atong Bible maura ang gamahanan ang Bible sa uban dili gamahanan. No, di na kitang tanan man ano na Bible? That in the other religion na Bible. Amen. Bisan naman mga simbahan na Bible. Pero sa kalainan sa ilang Bible ug sa atong Bible. Listen, ang kalainan sa ilang Bible at Bible, sila walay great teacher. Kita natin great teacher. They cannot understand the word of God. You know why? Wala sila teacher. Kita natin great teacher. Dili ako ang inyong great teacher. Look at this one. Kita yung great teacher. Next slide. Ang tanan nga nahiusa o nahimong anak sa Diyos, apan ginihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu.
Samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, you are a Christian. Wala ka mo magkinahanglan o laing magtutudlo kaya ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang o matuod ang iyang itudlo kaninyo. In other words, dili ko mo tuwa na ay Christian mingo nga di ko sa Bible. That is impossible. You know what? You have the Holy Spirit of God. O ang balang espiritu para makasaka di siya mulayas, magpabiling siya niyo. Kung magtudlo siya kung sa sunan. Morning kalahinan na to. We have the same printed Bible. Ang problema lang, wala sila teacher. Kita na teacher. That's the reason why we love to read this Bible. Nga naman, makasabutan. Amen. Makasabutan. Wala yung word nila di masabtan. It is impossible. Masabtan ka na siya. So makita na ito nga na kanato ang pulong sa Diyos. Kung dili issue din, kung saan na ito kinipagsabot. Tungod kay kung dili kita kasabot, andunay balang espiritu mo yung magpasabot ka na ito. Ang issue din unsaon na to sa paggamit ang mga espada nga mo ang pulong sa Dios. Bisan pa o gana kita'y armas kung dili kita kamaong pabuto sa akong ginon ganina, mga matay gihapon kita. Mura si Cardo, musong sa gubat, kidalag M16, yadi ka maong pabuto, patay ka. Bisan pa o nagdalatag libuan ka Biblia, inagsimba ng magbabuod, paglataw, ganaghan kitang Biblia, sutihan ka, kung di ka mong gamit na pindigyan mo ka. That is the most important of the Bible. No. Beloved, next slide. Beloved, the Bible in your life is a weapon. Ang Biblia mo pa na ang imong armas. Wala question na. It is only matter whether you know how to use it. Ang problema lang, ang importante, kana imong armas. Ang importante, ang saan nato na magamit. Amen? Ang saan nato na magamit. And learning how to use it, it is dependent. Listen carefully. Kung gusto ka, may walo unsaon na paggamit. Kinalan ka? Dependent upon how diligently you get involved with studying the Word of God. Kinalan kang adunay kapugi sa pagbasa o sa pagtuon sa puno sa Diyos. Okay. Kasi ganahan nga makabalo sa paggamit ng pulong sa Ginoo in terms of temptation. Kinsay ganahan? Uy, ganahan? Okay. We'll read and study the Word of God starting today. Ayaw lang every Sunday. Every day. Nga naman, every day you are facing war. Okay? Every day. Give time. Nga naman. Kaya ang pulong sa Diyos, gamahanan ka na iksuon. Gamahanan sa unsa. Next slide. Now, I will tell you about the defensive, the attack. No? Next slide, ingat sila. Ang pulong sa Diyos, gamahanan alang sa paglumpag, sa gingarian, sa yawa. All unbelievers na wala makaila sa Diyos o wala yung relasyon sa Diyos na ilalong sila sa pagtuon o pagdumala sa yawa. That is clear. According to Jesus. Anak ka mo sa inyong amahan ng mo ang yawa. That is clear. Now, kung saan na ito na siya malumpag, ingon si Paul in Romans 1 verse 16, dili ko kaulaw ang Ebanghelyo ni Kristo kay mao ko niya ang gapon na nagatod sa kalawasan. In other words, we use this word to attack para sa share the gospel. Kaya nga, so ano mo pagsangyaw kung wak kayo na ibawan. Amen? Now, if gusto kang atake, gamit ang Biblia, use this, iwarawara ni. No? Di ba, ang espada ato man i-singira na. I-wield na, i-pinsing-pinsing. Kung gusto ka mag-pinsing-pinsing, ayaw, ananaan na mong Bible. Okay? Kung saan isang yaw. Para malumpag ang gingarihan sa yawa. Every time may isang yaw na mapulong sa Diyos, makuhaan ang ginsakupan sa yawa. Maluwas ang mga tao. You see that? Kaya nga, that is the only way to cut and destroy the kingdom of demons. The kingdom of Satan. So, isang ganahan. Okay, share the gospel. Okay? Kaya nga, ningon si Charles Spurgeon. Next slide. Unsa kabililhon ang kalag? Next slide, please. Okay. Unsa kabililhon ang kalag nga ang Diyos o ang yawa nagtinguha niya na. You see that? Kisa nag-ilog sa kalag. Ang Diyos o ang yawa. Kita nag-ilog tawa. Wala. Kaya nga mo, para nato, dili-bililhon ang kalag sa mga tao.
If bililon pa ng kalag sa ubang tao, sa atong pamilya, sa atong mga kaamiga, we will not stop sharing the gospel. Kaya nga naman, bililon na ilang kalag para nato. Pero kung di man sila bililon para nato, we will not share the gospel. You see that? Ang yawa, nagtinguha na, o ang Diyos po, nagtinguha na. We are the instrument of God. Do not stop preaching the word of God in your home, in your work, in your job, bisan asan napitan. Kaya nga, I would like to encourage everybody, every family, make a weekly or daily devotional sa imong pamilya. That's the only way. Gusto kang mabungkag ang tentasyon ng atake sa yawa sa imong pamilya, sa imong anak, sunod sa imong pamilya. Share the gospel. Preach the word of God in your family. Tell them the truth. Tell them. Do not stop. Tell them. Now, ikadua, ang pulong sa Diyos gamhanan alang sa paghukom. Next slide. Okay, hukom na, sorry. Ang pulong sa Diyos gamhanan alang sa paghukom sa binuhatan sa tao. Look at this one. The word, okay. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, pierce, even dividing asunder of soul and spirit, of joint and marrow, and is a discerner for the thoughts and intents of the heart. Ang word na discerner from the Greek word kreno, to expose by shifting out of evidence. In other words, to judge what is your daily job. Hukman niya kung unsa imong binuhatan, sakto ba o dili. That is the purpose of the word of God. Kaya kung gusto kang makibalo siya nga sayop niyang binuhatan, ayaw sige kasaba. So, siya, yung ang Biblia, sayop na yung liwat. Why? The only word nga mahukom sa tao is the word of God. Kaya nga, we always say, that is wrong, that is wrong, that is wrong. Ano man, yung Biblia, sayop na. Sayop na. Okay? Next slide. Isang niya ang pulong sa Diyos aron sa panahon sa ang masaran nila ang pulong sa Diyos, masabtan nila ang hukom nga ilang madawat tungod sa ilang binuhatan. When you share the word of God, you proclaim the judgment of them to them. Kaya nga ingon Hebrews 4 verse 13, no creation can hide himself, but everyone is made naked before God. Wala matago to ba ang sistanan daya kayo atubangan sa Diyos. Ang pulong sa Diyos sama sa espada nga duhay suwab magpaundang sa pagbuhat o dautan, aron pagpahumog sa tigang kasing-kasing, aron pagbutyag sa datang binuhatan at tubangan sa balaan ng Diyos. Muna yung purpose ng Biblia. You see that? Kung ano na yung tigang kasing-kasing, tell the word of God. Tell the word of God. Tell the word of God. Gamanan kayo ang pulong sa Diyos nga mao ang atong armadura. Magbutyag kini sa tanang batak o kahilian, maghatag kini kalipay sa tanang nagpasuluban, naghatag kini kahayag sa ngit-ngit nga dalan nga atong ginalaktan, naghatag kini kauswagan sa mga wala, nag-uswag, naghimog kini hangtong sa mga tao nga wala motubok. Now, next slide. Ang pulong sa Diyos gamanan alang sa paglumpad sa gingiran ni Satanas, gamanan alang sa paghukom sa binuhatan sa tao. Hinumduman na to. Ang pulong po sa Diyos gamanan alang sa dipinsa o atake. Now, let's talk about defense. Next slide. Dipinsa. Ang yawa mo atake ni mo gamit ang iyang pagtintal o makadipinsa ka lang sa iyang atake kung gamito ni mo ang pulong sa Diyos sa saktong paraan. Use the word of God in a right manner. Sakto nga pa man. Okay? For example, the temptation of Jesus in Matthew chapter 4. O sige gamit ni Jesus. No, ingon siya. No, katong wala ka kita sa staff ni Brother Bibot, naa sa group chat, no, narito ato. Gi-explain ni Brother Bibot ni chapter 4. Okay? So now, first atake sa yawa ngadto kang Jesus. Ayog salig nga makaatag ang Dios sa imong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Igutom na kay, di ba? Tuong mga dili katag Ginoo pagkaon. Kaya nga himo ang pan kining bato. That is the first temptation. Pero unsay kontra ni Jesus, ingon ba siya? In God's name, bawa. Bakit? Unsay ingon? Ingon ang pulong sa Dios. Asa yung gikuha na? Deuteronomy. That is the exact defense sa atake sa yawa. Unsay gikot? Deuteronomy. Now, sunod nga atake sa yawa. Okay. Salig din ka sa Ginoo nga muhatag siya sa mga pinalo na din pagsalig niya. Sulayan natin mong pagsalig. Kasi yun, kung tinuod nga nagsalig ka sa Diyos,
Namtan yung babaw nga templo. Layat kini. Kaya ingon ang pulong. Sige gamit sa yawa. Pulong po. Gikot niya, Sam. Ingon siya. Ingon ang pulong sa Diyos. Nga, sagdan, mabisan ang imong tiil, kung mulat ka dinhi, dili gayon mabalik. Mana, be careful ka about the word. Nga naman, ang yawa, abalo siya mo twist, anak. Kaya nga, you must study well. Okay? Kaya nga, sige, ito ba ni Jesus? Dito, namigyan. Exact praise para sa temptation. Sila, o sige gamit? Word. Nasunod, okay. Musalig di kasi ginawa kapag kanon ka, unya naapo kay pagsalig sa iya, ha? Natiki ka mailad na ko, bidiri tabi. Okay, humana ang pagkaon. Okay? Sunod, humana ang gahong, power. O sa sunod niya, giver, position. Simba na ko, yatag na ko naman yung tanan. Amazing, no? Matupad naman si Jin. Ilason pa ninyo wa, dali, ha? See that? Sometimes, dili ta ko mo kontra. You know why? It is because we don't know the word of God. Like for example, mabot sa parang sa kagutong, mabot sa parang sa kawadon, unsay bersikulo ang imong ginapot para dagkon ang imong kaluyon. I will quote, mabot ganyan parang gawa mi kwarta, na kinalan mi kwarta, I will quote Philippians chapter 4. My God is able to supply all my needs. And then it will be comfort. How about you? Unsay imuhang bersikulo panahon nga saputon ka sa ubang tao. My verse is this: love your enemy. You see? There's a verse. Sabi, inang yawa, ayaw kong tintala. Kaningin ang Diyos, gumawa na ko kong kaaway. Ako asawa, kung nag-kaaway, usahay, I will love my wife. Hello? What is your verse? You need to study, not only to study, but memorize. Kaya nga, challenge na ko. Sabi ko, okay, next Monday, before tamangaw din sa balay, memory verse, explain gamay. Walay kaon ang walay memory verse. O, muna akong sa manghod na mo, exempted si mama. Hindi da. Eh kung wala ta, saan ka pagamit ang Bible? Nagdadat ang Bible, pero ta, kabalo sa pagamit. Amen? Memory verse, study it. Ganun. So you defense against Satan's attack. Word of God. Next slide. How about us? Dagan kayo sa church. Next slide. Dagan kayo sa church nga present kanunay sa simbahan. Dagan kayo og Bible nga electronics and printed. Pero wala kabalo sa mga prinsipyo nga nasulod sa iyong Bible. Do you know the details of your Bible? From Genesis to Revelation? Okay, importante na. Onya, mag-assume nga madaog sa tentasyon sa yawa. Kaya nga, nganong gakadugmo-dugmo na, it is because we are ignorant in this. Okay? O kayo, ang yawa, dili kaniya atakyuhan sa mga butang nga nakabalo ka. Hinugdugin eh. Ang yawa, dili kaniya atakyuhan sa mga butang nga kabalo ka. Asa kaniya atakyuhan sa mga butang, wa kabalo. Dito kaniya atakyuhan. Kung kabalo, like for example, kung kabalo ka nga scam ang maong butang, buto, di ka. Dili, di ba ka naman, di ba naman ka scam? Kaya nga, ako biktima ko sa oras, ako biktima ko sa scam. Okay? Like for example, kung kabalo ka ng mga butang, dili ka ma, biktima. Kung kabalo ka nga Diyos, mag-supply sa tanan, di mo Panginoon, makawat, di ka. Dili, kaya kabalo ka nga Diyos, mga tanan. Kung kabalo ka nga Diyos, dili, mali pa yung magbuhat sa loob, pagkasala, di ka. Dili, kaya kabalo ka nga Diyos, sana. Okay? So if you know that well, dili ka malitag. Amen. Now, di na lang kung mag-discuss about vaccine. Okay. Notice. Next slide. At the end of verse 7, it says, sword of the Spirit is the word of God. The term word is not logos, the general one. It is rima. The main specific statement of God, specific revelation of God. Kaya nga, sinagitintal siya sa yawa, igamit niya, specific statement of God. Okay? Means there is a specific statement of God, at may specific na versikulo nga gihatag ang Diyos para sa specific na temptation. For example, gitintal kang laki or bae, mayon di ka, my God is able to supply all my need. Mayon di ka. Dili. Ang sabi niyo, be holy for I am holy.
Amazing. Okay? It's a nice specific statement ang Diyos. Busa, mingon sa Apostol Paul, kang Timothy, 2 Timothy 2:15, study thyself, approve unto God, a man needed not to be ashamed, rightly dividing by the word of truth. Kamao siya mo bahin-bahin, kamao siya mo sabot, kamao siya mo tuol sa iyang Biblia para na siya gamiton sa iyang adlaw na tentasyon. Okay? Kaya nga, tanaw sige gamit sa mga nagsiunang mga tao. Revelation 12 verse 11, next slide. This clear. Gibuntog sa ato mga kaigsuonan ang yawa pinaagi sa dugo sa nating karnero o sa asa. The truth about the word of God. No other than. It's not about magic. It's not about dancing, singing. Magbuntog na to ang yawa pinaagi sa pulong sa Diyos. Amen? Mabuntog na ito ang yawa pinagi sa atong pagsalig sa pulong sa Diyos. Ba't saan na ito pagsalig kung ang Bible giagupok na kay wala nagibasa na lang sa suok? O saan na ito pagsalig kung ang atong Biblia, kung nana siya sa app, batayan ninyo na request to uninstall. Why? 30 days while i-open. I don't know kung nana sa inyo cellphone. Kung nana sa cellphone, kano na magbaybaw. Request to uninstall. Tanaw kung ano man, 30 days while i-open. Kung saan man na ito magbaybaw? If dili na ito gina-open, di na ito ginatunan. No? So, do you have, no? So, kano saan na ito nasugdan? Today. Start to read down. One verse lang, memory verse a day. One verse, memory verse a day. Okay? So, muna, mo-request ko sa youth, mo-request ko sa couple, mo-request ko sa men and women. Before sa discussion, one verse before discussion, and then every minute, 10 minutes o no? Pag malit na verse, ibalik nag-implement. It is important. It is important. Number 2, ang una, dipinsa, ikaduha, kapit ako mag-end. Ang pulong sa Diyos, gamanan aran sa pagdipinsa o pag-atake. Next, pag-atake. When you stand and proclaim sa mo, barog ka o mag-proclaim ka, magsulti ka sa pulong sa Diyos, magtudlo ka sa imong mga kabataan, mag-isgot ka sa imong mga higala, muistorya ka ngadto sa imong trabahoan, mag-isgot ka diha sa imong kita na to classmates sa eskwelahan about sa Dios, or mo barog ka sa pulpito sama nako nga magwali sa pulong sa Dios. Sino naman nga nagsaon? Word of God as an offensive weapon, and you are cutting your way through Satan's kingdom. The only way to stop your family sa pagkanunay nga pagbuhat ug sayop ug sa ilang discouragement, dili ang sige nato kasabot. Share the word. Teach the importance of the word of God in your home. Teach the word. Kaya nga, bisan akong gisuon, bisan dili kay siya kasabot ug Bisaya, bisan Bisaya siya, every day, naimo niyang routine. Every day, naimo niyang routine. 3 chapter a day. Proverbs. Katulong niya na magbalik-balik basa ang Proverbs. That is his routine. Di na ako siya Mr. Ignon. Tinan ko siya. Inagmata niya, he will sit down, pray, mawala ko siya mayambo. Pray, nga protektahan ko sa Ginoo, protektahan si Mama, tagaan ko sa itong Panginoon. And then, kung siya mong ibot sunod, matingala ka, mawala ka lito sa luyo, gabas ka Bible. Bisan di pa siya kasabot sa Bisaya. I don't know, hindi siya kasabot sa Bisaya. Di mo po siya kasabot sa English. But, you know, himo niya ng routine every day. 3 chapter a day. I would like to encourage everyone. Kaya nung buminig, so, sa panahon nga mo sultit ka sa pulong sa Diyos, sa panahon nga mo tingkad ka, makadungog ka, kinalang ka rin magtudlo. Nung dumanin mo, ang yawa, dili mingon, sige, tudlo, no, kasi ba ito siya, ayaw na gitudlo. Kaya yung mawag ng panahon, dili na taganahan mo tudlo, kaya paminaw na ito, kita na magyapon, kapoy na. Mo na buhat sa yawa. Mawag sa panahon nga, maluyat na, di taganahan mo basa, mo na buhat sa yawa. Kaya nga, dili na bago. Kung sa gingon sa Matthew chapter 13 verse 1 to 4, next slide. Kaya niya gihapong adlaw mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa dapit sa lanaw. Unya tungod sa daghang kaayong mga tao nga mayroon kaniya misakay siya sa usa ka sakayan, milingkod siya dito samtang ang mga tao nagtindog sa dapit sa lanaw. Look at this one. May gamit siya mga sambingay aron pagtulog kanila daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo kami adto sa uma aron pagpugas. Kibaw mo ni? That's the word? Okay. Sa pagsabot niya sa bini, adunay nahulog sa agyanan o miabot ang langgam o gipanukat kini. Next slide.
Ang uban nahulog sa yuta nga batuon o nanurok dayon. Okay? Kay diyutay raman ang dili lawom ang diyutay raman kay diyutay raman o dili lawom ang yuta nini apan sa pagsubang na sa adlaw nalawos ang bag-ong nanurok o kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon. Okay? Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot o gilupig ang mga bagong tanong. O ang uban nahulog sa maayong yuta o namunga. May namunga o gubalig sa gatos kapilo kaysa natanong. Pilo kaysa natanong. Ang uban balik sa 60 kapilo o ang uban balik 30. So, dilis na parang bunga. Kaya wala mo kung saan siya parabol? Okay, next slide. Kung siya, katong nakadungog sa mensahe, may tungod sa gingarian apan wala makasabot niini at tuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya mga binhi now. Ang binhi is the word of God. Ang sower, ikaw na ug ako. Nagdagdag study, dadaw devotional sa panimalay, gatudlo sa imong anak, gatudlo sa silingan, gatudlo sa imong panimalay. Ikaw na ug ako. Look at this one. Sa panahon nga yawa, sa panahon nga isabot na to, isulti na to ang pulong sa Dios, kasi boton sa yawa. Sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diya sa iyang kasing-kasing sama nini ang binhi nga nahulog dito sa Ariana. We share the word of God. Okay, gitudluhan na to sila, gipanikamutan na to sila makasabot. But suddenly, ang yawa di man malipay. Muabot niya, kuhaon niya, gikan si imong kasing-kasing ang imong natatunan o mawala. Nga naman, walay consistent na nagtudlo. Like for example, bisan gani karon, kung dili nini mo pagulik sa balay, kung dili nini mo sisahon, dili nini mo hinuktukan, dili nini mo i-apply sa mga lalo pagkinabuang, imo nakatunan karon sa sunod simana, pangutanaw ta ka, wala kayo naman duman. That is clear. That is the work of Satan. Next, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe. Wow, mensahe, praise God! Mayroon pa lang uban. Hallelujah! Nag-bless ko sa mga mensahe. Pero sinita po, sa pagkadungog nila nini, next slide. Apan, wala kini makagamot diha kanila, busa, dili sila malahutay. Kabungo ganaw, sa pag-abot sa mga kalisdanan, may God, the Lord will is able to supply all your need. Praise God! Pag-abot sa problema, way bugas. Asa padulong. You see that? And that is the work of demons. That is the work of Satan. Kaya ngayon dyan, tungod sa minsay mo biya dayon sila. Kalimta nila. You see that? Ubang-ubang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka, bayin ini kinabuhi o kang gugma alang sa mga bahandi may patibabaw kay sa mensahe o bilig sa mga like for example, uy, bunagi na rin ka hinahuli mo lain mo kag reliyon okay, ay mabunagin ta, maupang kag amigo tignan mo bunagin sila ay, nanak ko rin mga buwang agin hindi mo magbubunagin ito takasok ka sila why, that is the work of demons. Be careful. Huwag ang bahin sa mga nabugas dito sa maayong yuta, look at this one. Sama sa mga tao nga nakadungog kung nakasabot sa mensahe. Mamunga sila to 100. Mature sila. Ang uban nagsasinta, kung ang uban tag-tahita. Kung sa kang klase nga bini, kung sa kang klase nga liso, kung sa kang klase nga liso ang niabot sa imuhan. Next slide. So it is defensive as we know. It defend ourselves, no? Magdepensa sa pagbabalingon. And it is offensive. Awan sa pag-atake or pagpildi, batok sa buhat, sa ngit-ngit, gingarian sa yawa. And again, paramdaman ta mo. When you use the word of God offensively, sadayang gamitin mo ang pulsos, aron sa pag-atake, kinahanglan specific. Dili siya general. I will give you an example. The most abused quoted word, Romans chapter 10 verse 17. Kasi hindi ang pagtuo, nagbigan sa pagpaminaw, sa pulong sa Diyos. Amen? Batong utana, that is general.
people believe nga kung bisan asa ka magkot sa Biblia, mawali kag prosperity, mawali kag blessing, mingon din ka ang tao nga nakadungog makabatong bagto. That is wrong. That is wrong. Di na tinuha. Dili maluwas ang tao kung magwali kag prosperity. Dili maluwas ang tao kung magwali ka o panalangin. Physically. Saan sa pagi maluwas ang tao? Next slide. Yung word nga faith comes by hearing and the hearing by the word of God. Yung word nga wording ha is not about logos. Next slide. What's the name ng word yan? That is rhema. Specific word of God. In other words, if you want to evangelize, share the testimony of Christ. Do not share about money. Isangyaw ang pulong sa Diyos. Kung saan ang pulong sa Diyos yung sa kaluwasan? It is the gospel. Nga adunay Kristo nga namatay, adunay Kristo nga nabanhaw, aron paghatag ug bagong kinabuhi, ug adunay Kristo nga balik ron sa kalupang. That is the only gospel na maghatag ug kaluwasan sa tao. Wala lain. If you preach nga dili ka nga gospel para sa evangelistic activity, tawang lang ang imong gibuhat. Nga naman, there is a specific passage of God for a specific temptation and attack. Okay? There is a specific. So kung mauhod ka na, next slide. Dili pasabot nga aduna na kay printed electronics. Next slide. Dili pasabot nga aduna na kay printed electronics, Bible, okay na. Okay, nanakoy Bible. Nanakay espada. Okay? Pwede na kay budiga sa mga bersikulo. Maunang imong dala, pero kung dili ka kabalo saan paggamit ang sulod ana, wala gihapon nimo ang espada. This is the library. This is the budiga sa tanang bersikulo. So kung di ka kabalo magamit ana, you don't have the sulod. Okay? Kaya ang word dia is a rhema. Dili ang katibukan nga imong dala, kung dili ang unod. Sulod anang imong dala, kabalo ba ka? Muna siya ang tinod nga rima. That is the word espada. Next slide. Kaya nga, kung saan man nato makabot, makabato ang espada, simple lang. Kaya nga, may ko, the Bible is really complete. Naitudlo siya kung saan nato makabato ang espada. Buhata ang yun sa gibat sa church, Berean Church. Sige yun sa Berean Church. Mas bukas ang panghuna-una sa mga tao dito kaysa mga taga Thessalonica. Madasigon kayo sila ang namati. Amen. Namati naman sila ko to. Look at this one. Sa maayong balita, nagtuon sila sa kasulatan, matag adlaw aron pagtino kung tinuod magayod ang ako, ang iyang gisulti. Do you do that at home? Kuman ka nag-take note, basa, diri, pag-ulit nimo gisubay mo, kinabak ng pastor. Then you will say, pastor, dili ito tinuod mong istorya. Dili ko masuko sa mga tao ng mudula ko, pastor, dili ito tinuod mong istorya. Ibang sa kuha. Malipay ko naman naman, kabalo ko, nagtulog siya. Kaya sa mga tao, sila, pag-uli, wala na. Okay? Matod pa ni H. Baker was a master of illustration. Samtang naglantaw siya, sa bintana, sa gawas siyang balay. Dito siyang hardin. Nakakita siyang nindot kaayong alibangbang. Ug ang maong alibangbang ni batog sa bulak. Usa nga dos duha ka segundo ni tupad. Murag wala kay nahitabo. Listen this illustration. And then sunod niyang lingi sa pikas, nakakita siya og tawo nga nagtuon mahitungod sa bulak. Nagdala og notebook o papel o magnifying glass. Matag bulak iyang giliklik gitan-aw gamit ang magnifying glass. Giusisan niya taman, gidiskubrihan niya taman. O matag butang nga iyang nadiskubrihan, iyang isulat sa iyang notebook. Tanan detalye ini. Ug human siya nakasulat sa notebook, milakaw, numulag walang lain na hitabo. Ang sunod niya nakita ang usa ka buyog dito sa iyang garden. Ang usang kabuyog misulod dito sa sulod sa bulak. Misup-sup sa duga sa maong bulak. Ug human siya ni sup-sup, nagdala siya similya gikan sa maong bulak, umibalin siya sa laing bulak, gihatod niya ang maong similya.
Di ba man nagitaw na itong pollinator? Suraga? Buyog? Okay. Ingon siya, sama po niya na ang simbahan. Daghan kayong mga butterflies sulod sa simbahan. Na kada Domingo, nilingkod lang na minaw sa makadiyot, milakaw nga walay na hitabo. Ug daghan po sa simbahan nga mura og mga tao nga nagtuon sa bula. Nilingkod sila sa simbahan, nagdalag bulpin o papel, gilista ang tanan nilang nakatunan. Pero pag human sa wali, pagulit silang balay, ang talang nilang nakatunan ng pabilin lang sa ilang notebook. Walay na itabot silang kinabuhi. Na lang. O gamusa ka klase ng Kristohanan nga sulod sa simbahan, sama sa isang kabuyog. Misulod sa simbahan, gisuksok niya ang tanan nga iyang nakatunan sa giwali sa pastor. Iya kining ginamnam. Uguman nga iya kining ginamnam, gidala niya kini ug gibahatag ngadto sa lain nga buwak. Ug na ang tinuod nga adunay tao, adunay ang tinuod nga tao nga adunay paglantaw sa uban ug siyang kaugalingon. Namutan ako, unsa ka ng klase na tao sulod sa simbahan? Butterfly, gatuon sa bulak, o sa kakabuyog? Ikaw nagyalugan Diyos na saya na lang. Tingnan sa next slide. Adun na kita'y pulong sa Diyos ng mga rima, specific statement of God for specific temptation. Nga mo ang atong hinagibahan nga mo gamit nato alang sa pagdipinsa sa atong gugalingon sa mga atake sa yawa o magamit nato sa pag-atake pa sa yawa. Nananin mo ang Biblia. Kano sana ni mo gamitan? Magambot na.